dito makikita natin na eto na, di ba? Yung bang ginagamit na ni Satanas yung aalalaya ka naman. Okay lang yan. Minsan ka lang magkasala, papatawarin mo naman ng Diyos. Diba? Tikim lang. Parang ganon, di ba? May mga ganon, di ba? Pwede ka naman magsisi. Di ba? Parang isang hit lang. Parang ganon. O kaya, isang ano lang, minsan lang naman, di naman paulit-ulit. Yan, di ba? Ano magandang example? Kasi may mga, yung bang, shut ka lang, ano yan? Wala yung sasabihin ko. Minsan lang yan eh. Hindi naman, pwede naman, sasabihin ng Diablo. Sasabihin ng Diablo, minsan lang naman yan. Hindi mo pala alam, sinusubukan mo ang Panginoon. Sinabi niyang huwag para si Tete Baby na no. Sabi niya naman, huwag ka na nanginig daw yung buong katawan mo. Kasi galing siya sa pagiging vision ng paninigarilyo. Tapos, kasi nga, templo nga tayo. Pero hindi naman natin pwede sabihin yung mga naminigarilyo, huwag kayo manigarilyo. Una-una, wala silang pagkakilala sa Panginoon. Kaya alam natin sila. Pero tayong mga nakakilala na inaayos ang Panginoon ng buhay. Kailangan, hindi na nakikitaan tayo nun. Yung sabihin, talaga ako, paano na kami Lord, minsan lang naman to. Minsan, di ba? Ako lang pa ang kasalanan na pwede nga din. Parang mga ganon, di ba? Yung parang sinusubukan mo si Lord. Parang, wag mong subukan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito, na, alalayan ka naman eh. Di ba naman, kung titignan mo, maganda naman, di ba? Pakinggan, di ba? Alalayan ka ng mga anghel. Which is totoo naman yun. Inaalalayan talaga siya. Kasi nung si Jesus, nung nasa Garden of Eden na siya, nag-service sa kanya yung mga anghel. After niya nalalayan siya talaga. Pero, syempre, unang-una, Jesus yun. Diba? Talagang totoo naman yun. Alalay, huwag matisip. Kasi nga, hinahanda rin ng Panginoon na huwag siyang mabalian, huwag siyang kasi nga, ipapako siya blamelessly. Diba? Walang kapintasan kasi katulad din siya ng tupa na kailangan walang bali, walang kapintasan. Walang tunis, di ba? Yung kanyang katawan, di ba? Yung kanyang katawan magiging alay para sa atin. Kaya ganun naman. Totoo naman yung ingatan ng Panginoon. But, dinadaan ni Satanas sa ganun. Parang, hindi magpatihulog ka. Di ba? Parang, hindi, parang kasi pag namatay si Jesus, hindi na mapufulfill yun. Yung gano'n. Di ba? Parang, hindi ganun ang law ng Lord. Eh. Parang sinabi niya, huwag mo subukan ang Panginoon. Di ba? Yun ang sabi niya, di ba? Oo, parang gusto niya mamatay si Jesus sa paraan. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Hindi siya mamamatay sa ganung paraan, kundi sa cross. Kaya pinipigilan talaga ni Satanas si Jesus na mangyari yung cross na yon. Kaya, kung mapapansin niyo dito, ilang beses sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos. At kaya sabi ng Panginoon, wag mong, ano sabi dito? Wag mong, ano sabi dito? Wag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ano sabi sa 13? Sa 13, pakibasa ka kapatid. 13. Oo. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ibig sabihin, si Satanas talaga, gagawa siya ng paraan para tayo ay tuksuhin. Mabilidad niya, consistent. Kasi akala natin, hindi porket Christian ka, lalayo sa'yo si Satanas. Unang-una, trabaho ka niya. Ikaw ang tinatrabaho niya. Kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu Santo, diba? Paano na? Wala ang banal na Espiritu sa atin na nagsasalita kung ano yung mga dapat natin gawin. Tingnan mo yung karakter, no? Tingnan mo yung karakter ni Satan. Sa lahat ng paraan, tutuksoin ka niya. Pangalawa, ano sabi doon? Bandang huli? Ano sabi niya? Pagkatapos tuksoin si Jesus sa lahat ng paraan. Sa lahat ng paraan, umalis ng diablo. Pero anong gagawin? At naghintay ng ibang pagkakataon. Naghihintay pala yan ng pagkakataon. Tama. Kaya, nangyari kay Jesus, na anak ng Diyos, pwede rin mangyari sa atin bilang mga Kristiyan. Pero, huwag tayo matakot doon. Make sure na tayo ay,
puspos ng banal na Espiritu at lumalakad ayon sa salita ng Panginoon. Anong mga pangontra doon? Salita ng Panginoon. Di ba? Salita ng Panginoon. Paglingkuran natin siya. Di ba? Sambahin natin siya. Yun yung mga pangontra eh. Tapos, ano pa yung isa? Ha? Huwag natin subukan ng Panginoon at puspos tayo ng banal na Espiritu. Yung mga apat na bagay dapat meron tayo para mapaglabanan natin anumang gawa ng kaaway. Diba? Ibig sabihin, yung apat na yun, puspos ka, pinaglilingkuran mo ang Panginoon, sinasamba mo siya, mabubuhay ka sa salita ng Panginoon, at wag hindi mo siya sinusubukan, yung ba? Sige nga, Lord. Diba? Parang, minsan lang naman tulad eh. Okay, tataya ka ng lot. Diba? Kristiyano ka na, tumataya ka pa sa lot. Para hindi matuloy. Para hindi ka mag-Bible study. Para ba yung, huwag kang makikinig doon. Gusto mo managumpay. Diba? Kasi kahit anong tukso ng Diablo, sabihin sa'yo, huwag ka na mag-ano. Ano nangyayari sa'yo? Sabi ka na mag-ano ka na lang. Tutuksohin ka. Tinutukso ka lang talaga ng Diablo. Para ka magkasala. Parang si Eva. Tsaka si Eva, nung tinukso niya si Eva, nagkasala si Eva. Ganun lang naman yun eh. Kasi, nagiging kasalanan ng tukso kapag sinunod mo yung sinabi niya. Pero kung tinukso ka lang, hindi mo naman ginawa, walang kasalanan. Paano ba nagiging isang kasalanan ng tukso? Kapag sumunod ka rin sa sinabi niya sa taas. Ay, sige po. Study tayo ngayon. Diba? Sa film. Tapos hindi matutuloy, gagawa ko ng alibod. Ay, pastor, ayun, sinungaling ako ngayon. Sabihin ko, ay, ayoko mo nang mag-ano ngayon kasi may gagawin ako. Yun yung sinasabi na yung tuksukan ng ano, diba? Ng saitan, diba? Para huwag kang magpagsalita. Para hindi kasi katakot ka sa salita ng Panginoon. Kaya ipinakita rin ng Panginoon dyan sa kwento na yan, nung tinukso siya. Kasi si Jesus, ano siya eh, inalaw siya ng banal na Espiritu, dalhin siya disyerto eh. Yan yung kasagsagang mainit talaga siya. Oo, diba? O ba sa ano eh, talagang puspos siya ng banal na Espiritu. Kaya minsan, inahayaan ng Panginoon, dalhin tayo sa mga sitwasyon na tuksoy ng kaaway para makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Kasi una malapit nang bumalik ang Panginoon. Ako nasa-sense ko malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi lang alam natin kung anong araw, pero I believe malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Kaya talaga ang buhay natin, buhay paghahanda. Kasi marami na nga nangyayari, diba? Nakasulat na nga sa Bible, katulad ng mga lindol. Tsaka dati, ang lindol. Oo, sa Russia ngayon. Ano lang, kumbaga yung lindol dati, hindi ganun kalakas. Pero ngayon, tignan naman. Ang dami namin lugar. Diba? Yung tsunami, naabangan yung tsunami. Saan pinapunula pa yung lindol? Hindi ko na alam. Diba? Nakakatakot yung panahon ngayon. Oo. Siyempre. Kaya, yun, ibig sabihin, it doesn't mean na one scenario, it means tapos na yung pagtukso kay Jesus. Parang makita natin na pinapakita ng Panginoon na kung siya ay naghihintay ng pagkakataon ng kaaway. How much more tayo? Hindi naman tayo anak ng child of God tayo, pero hindi tayo katulad ni Kristo na Diyos talaga. No? Pero pinadaan siya doon ng Panginoon. Inalaw ng Diyos yun na pagdaanan niya. Tayo pa kaya? Sabi nga ng iba, kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Kung si Jesus nga tinukso, tayo pa kaya? Yun lang ang maging abala ka, sabi. Yung apat na bagay, tandaan natin, dapat lagi tayong puspos ng banal na Espiritu. Parang puspos.
Yung bang lagi ka magpapakuno sa kanya. Sa mga salita niya. Yung bang walang laman ang puso at isip mo, kundi ang pagtutulong sa mo siya. Sa pamamaraan ng kanyang mga salita. Diba? Huwag mo siyang susubukan. Ibig sabihin, lagi kang susunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag ka na yung Lord, pwede ba? Ganun. Minsan lang naman. May mga Kristiyano kasi na akala nila porket nasa biyaya ka tayo, pag sila yung nasa grasya tayo, sasamantalayin mo yung pagkatawad mo ng Diyos. Kung datnan ka sa panahon na nasa kasalanan. Hello. Kasi yun, kayo kung dati, pag nagkaroon tapos yung baba, pag minsan yung tingnan ko to, sabi ko, paano kaya pag bumahan na nga gano'n, malulunod ako dahil daw marunong lumangoy. Ganun, diba? Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Panginoon. Nagiging paranoid ako. Sabi ko, kaya pwede sa pagmamastang mo yung gano'n. Tapos sabi ko, paano yung Panginoon, paano yung Panginoon. Diba? Ano ba yun? Napapanood mo ba yung balita? Yung punerarya? Yung sa punerarya, napapanood mo yun? Yung sa may, yung punerarya, yung mga patay hindi nakakabayad. Nakatambak lang yung patay dun sa morgue. Oo. Diba? Hindi ko napanood yun. Ano yun? Sa balita, yung sa Manila yun yung punerarya din. Colorum, walang permit. Tapos yung mga patay na hindi makabayad, nakatambak lang din. Niluluto na lang sa... Wala, nakaluto. Ano lang, sa formalin, babad sa formalin. Kala ko hindi ba yung ilibig? Oo, may iba nga, may last year pa. Okay, hindi nasisira yung katawan mo? Oo, hindi, nasisira na rin dahil hindi yan kaya ng ng formalin yung katawan. Hindi, pera kasi yun eh. Pera kasi yun eh. Diba? Hindi, nawawala yung... Pero hindi, imagine, tingnan mo ganun lang yung buhay ng tao. Mabuti sana kung may pamilya ka na nakasalansal ka lang, nakaramdam ka sa kanya. Diba? Pero ang buhay kasi natin hindi sa ganyan. Yung darating, yung susunod natin, yun yung ating pangarap na makamit na tayo ay makasama ng Panginoon. Saan yung pang-iisip ko? Sa langit ko. Sa piling ng Panginoon. Isip ko yung gano'n eh. Sa piling ng Parang Panginoon. kaya ako kakaisip ka gano'n. Hindi, pagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi mga nakikita ko, sabi niyo sa ano, bakit gano'n? Sabi niyo gano'n. Taga-ano naman daw siya, nagsisimba naman daw siya. Sabi niya, hindi pala daw yun. Ang ano pala Hindi kailangan sapat daw, yun. yung komunikasyon mo sa Panginoon. Oo. Yung pala siya Ang, nakapasok. ang Panginoon ay meron kang relasyon sa Panginoon. Yung relasyon mo. Oo. Hindi nagsimba nga, pero... Kung nagsimba nga, ikaw nagsimba pero hindi ka naman nakikinig. Yung isip mo Oo. naman, wala naman doon. Parang ano, Diba? parang umuwi lang sa bahay pero parang hindi taga ron. Tapos pag uwi mo, ganun pa rin yung Hindi, kahit parang sa bahay, di ba? Parang umuwi lang, parang taga rito ka ba? Wala kang palang wala kang... parang wala yung spirit na gano'n. Parang wala lang. Diba? Kaya tayo, wag tayo matakot, wag tayo mag-alala kasi darating yan. Ako minsan nga inisip ko eh. Diba? Parang ano man yung mga nagiging desisyon natin ngayon, yan yung magiging tayo sa kinabukasan. Kaya piliin natin ang Panginoon. Hindi tayo perfect. Pero hindi natin hinihintay maging perfect tayo. Nagdidesisyon tayo, sumunod ngayon. Sumunod lang. Kasi iba, pag perfect na, sino ba yung perfect? Tayo? Perfecto, pero Tayo din ay perfecto lahat. hindi hinihintay ng Diyos maging perfecto ka. Hinihintay ng Diyos sumunod ka. Yun lang yun eh, di ba? Kaya ka napapalo kasi hindi ka sumusunod. Di ba? Ano ba hinihintay ng magulang mo? Di ba? Yung pag galit na galit siya. Di ba? Yung Sumunod ka. kasi nga, pero hindi ka sumusunod. Anong natitikman mo? Palo. Palo. Ganun din, di ba? Diba? Hanggat hindi inihintay lang naman ng nanay mo, hindi naman yung maging perfect eh. Yung bang sumunod ka. Right there and there. Yun naman ang hinihintay niya. Diba?
Kaya nga tayo nahatulan na ng Panginoon dahil nga tayo sa mga ginagawa natin, di ba? Pero kaya nga hanggat nga yan yung buhay natin, buhay tayo, nakalaan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero, Pastor, maswerte pa tayo. Oo, mapalad pa tayo. Bakit? Kasi hindi pa natin nararanasan yung mga nararanasan ng mga ibang bansa. Oo. Diba, katulad ng tsunami, yung ganyan, maraming namamatay. Kaya nga, mapalad ang bansang Pilipinas kahit napapaligiran tayo ng tubig. Umabot nga rito yung tsunami. Kasi ang dami mananampalataya dito na naniniwala sa Kanya. Oo. Diba? Nagpe-pray, nag-ano Diba? tayo. Amen. Kasi maraming nananampalataya na kaya ano tayo, lucky pa tayo. Swerte. Swerte pa tayo dahil di pa natin nararanasan. Pero- What if kung naranasan natin? Ano na magiging buhay natin? Ano na mangyayari sa atin? Wala na. Kaya, Diba? yun nga, mapalad talaga tayo. Mapalad tayo. Kaya, yun lang. Tandaan natin lagi, diba, siya ang Panginoong Jesus, diba, pinakita niya sa ating halimbawa. Dapat maging hingin natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Pangalawa, lagi nating basahin ang salita ng Panginoon. Kasi hindi lang daw nabubuhay sa McDonald's, sa Jollibee, tsaka sa tinda niya ang tao. Minasal. Kaya yung Sa pinakamasarap. tinda mo rin. Oo, sa tinda ko. Hindi lang kayo nabubuhay sa Hindi tinda ka ko. hindi nabubuhay sa pansit. Sabi ng Malabo. Panginoon, oo. Saan daw tayo nabubuhay? Sa salita Sa salita ng ng Panginoon. Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang ang source, ang source ng physical strength ay food. Pero ang source ng strength ng spiritual ay ang Word of God o ang salita ng Panginoon. Kaya kung gusto mong palakasin ng espiritu mo, dapat naririnig mo yung salita ng Panginoon. Binabasa mo yung salita ng Panginoon. Kung gusto mo ng spiritual strength. Diba? O anong kailangan mo ng kalakasan? Dapat yun ang pagkukunan. Tama? Kung gusto mo lumakas ang spirito mo, kailangan mo ng salita ng Panginoon kasi hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, hinalinto niya sa tinapay. Diba? Tayo, diba? Pag-gising natin sa umaga, tinapay kagad. Ibig sabihin, Jesus is the daily bread. Tinapay siya, ang buhay. Ibig sabihin, kailangan natin ng pagkain. Okay? Pangalawa, siya lang dapat yung ating sinasamba at pinaglilingkuran. No? Ibig sabihin, hindi naman sinabi ng Panginoon masama yung mga bagay sa mundo ito. Pero dapat alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Alam mo kung sino yung sinasamba mo. Hindi mo sinasamba yung kayamanan mo. Hindi ka sumasamba sa karir mo. Hindi ka sumasamba sa sarili mo. Dapat alam mo kung sino yung sinasamba mo at pinaglilingkuran mo. And pangatlo, huwag mong susubukan ng Panginoon sa paraan na para lang, minsan ginagamit natin salita ng Diyos para lang ma-justify yung ating sarili. No, huwag mong subukan ng Panginoon. Ano, kapapalangin ka ng Lord. Minsan lang naman yun. Hindi. Dapat ang katwiran mo, yung katwiran ng Diyos na dapat natin susunod. At makikita natin dito, una-una, ang Diablo ang nagiging dahilan kaya tayo natutukso at nagkakasala. Tama? Kaya sabi niya nun, kailangan mabuhay tayo sa espiritu para hindi natin masundin yung gawa ng laman sa buhay natin. Pangatlo, tandaan mo, si Satanas, hindi lang yan ngayon aalis, babalik yan. Nag-iisip ng ibang paraan niya kung paano kanya nailayo sa Panginoon. Oo, malis pero babalik Kasi akala natin, porket nasa Panginoon tayo, di na tayo tutukso. Hindi, bisa nga. Kung ba sa kung ba sa sakyan iti-test drive ka pa Iti-test drive ka kung matibay ka, kung quality ka. Diba? Mga upuan na yan, bago naging ganyan yan, hinahagis sa mataas o tinitingnan yung matibay, diba? Ikaw pa kaya, diba? Dadaan ka talaga dun. Kaya, maging maingat tayo kasi meron tayong kaaway na hindi nakikita. Pero, nalalaman natin yan in the spirit. Dahil, diba? Jesus Christ is filled with the Holy Spirit. Siyempre, Spirit. Ang nangingibabaw sa buhay niya, yung Spirito. Hindi yung laman. Amen. Kaya ang lesson yan, kung si Jesus ay tinukso, tayo pa kaya?